there I find you in the mystery. In oceans deep, my faith will stand, and I will call upon your name, and keep my eyes above the waves. When oceans rise, my soul will rest in your embrace. For I am yours, and you are mine. Your grace abounds and deep as waters. Your sovereign hand will be my guide. For feet may fail and fear surrounds me. Never fail, and you won't start now. So I will call upon your name, and keep my eyes above the waves. When oceans rise, my soul will rest in your embrace. For I am yours, and you are mine. Spirit leads me where my trust is without borders. Let me walk upon the waters wherever you will call me. Take me deeper than my feet could ever wander, and my Magandang araw po sa ating lahat. Sabay-sabay po nating buksan ang ating mga Biblia sa mga awit, chapter 34, verse 1 to 3, and 8 to 9. Verse 1, Aking pupurihin ang Panginoon sa buong panahon. Ang pagpuri sa Kanya ay laging sa aking bibig. Ang aking kaluluwa ay maghahambog sa Panginoon, maririnig ng maamo at masasayahan. Pangatlo, O dakilain ninyo na kasama ko ang Panginoon, at tayo'y magbubunyi na magkakasama ng Kanyang pangalan. Verse 8, O inyong tikman at tignan ninyo ang Panginoon ay mabuti. Mapalad ang tao na anganlong sa Kanya. 9, O mga takot kayo sa Panginoon, kayong mga banal niya, sapagkat walang kakulangan sa kanila na nangangatakot sa Kanya. Salamat sa Panginoon sa pagbabasa ng Kanyang salita. If faith can move the mountains, let the mountains move. We come with expectations, waiting here for you. Waiting here for you. You're the Lord of all creation, and still you know my heart. The author of salvation, you've loved us from the
I'm waiting here for you with a hands lifted high in grace, and it's you, Lord, we adore, singing You were everything you promised. Your faithfulness is true, and we're desperate for your presence. All we need is you. I'm waiting here for you with a hands lifted high in praise, and it's you, Lord, we adore. We're singing hallelujah. We will wait for you. We will sing a praise, singing hallelujah, singing hallelujah. We're singing hallelujah, singing hallelujah. I'm waiting here for you with a hands lifted high in grace, and it's you, Lord, we adore. We're singing hallelujah. I'm waiting here for you with a hands lifted high in grace, and it's you, Lord, we adore. We're singing hallelujah. We're singing hallelujah, singing hallelujah. Sa magandang araw po sa ating lahat. Patuloy po tayo sa ating pagsamba at pagpupuri. Saan man po tayong lugar na roroon sa araw na ito, naway makita po tayo ng Diyos na gumagawa ng ayon sa kanyang kalooban. Samahan niyo po kami sa ating pananalangin sa araw na ito. Pinupuri ka namin, pinasasalamatan ka namin, O Diyos, sa pagkakataon ito. Salamat po sa pangungunan nyo sa aming kalagitnaan at patuloy namin pinagkatiwala sa iyo ang aming buhay, ang aming gawain. Lord, ano man po nakita nyo sa aming karumihan, nagpapalinis po kami, O God.
sa araw na ito. At patuloy na pangunahan niyo po kami. Pangunahan niyo po ang gawain na meron po sa araw na ito. Salamat po sa banal mong Espiritu na patuloy na mag-move sa aming kalagitnaan. Ano man ang aming gagawin, iisipin, sasabihin, Panginoon, maluwalhati ka sa araw na ito. Patuloy kang manguna po sa aming kalagitnaan. We ask, Panginoon, ang iyong banal na Espiritu na patuloy na mag-move, Panginoon, sa aming kalagitnaan. At hayaan niyo po na maitaas ka namin, maluwalhati ka namin, masamba ka namin sa Espiritu at katotohanan. Sabi niyo nga po sa inyong mga salita, 1, 2, 3 na nagkatipon sa iyong kalagitnaan ay naroon ka. Kiniklaim po namin, Panginoon, ang victory ng aming pagpupuri at pagsambang ito. Salamat po, aming Diyos, sa pangungunan niyo sa aming kalagitnaan. Pinupuri ka namin, sinasamba ka namin, at iluluwalhati ka namin. In Jesus' name we pray. Amen. 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 Your eyes is on a sparrow. Your hand, it comforts me. From the ends of the earth to the depths of my heart, let your mercy and strength be seen. You call me to your purpose, as angels understand. For your glory, may you draw all men, as your love and grace demands. And I will run to you, to your words of truth, not by night, not by power, but by the Spirit of God. And I will run the race till I see your face. Oh, let me live in the glory of your grace. You call me to your purpose, as angels understand. For your glory, may you draw all men, as your love and grace demands. And I will run to you, to your words of truth, not by might, not by power, but by the Spirit of God. And I will run the race till I see your face. Oh, let me
Muli, lumalapit kami sa iyo, Ama, nagpupuri, nagpapasalamat sa mga sandaling ito, Panginoon. Dalangin po namin, Panginoon, ang aming pong mga magulang na sa mga sandaling ito, Panginoon. Ang mga tatay, ang nanay, o ano man ang tawag nila, daddy, mami, mama, papa, Panginoon. Dalangin po namin sila sa iyo, Panginoon, na bigyan mo ng kalakasan na nagmumula sa iyo, Panginoon. Ingatan mo nga po ang bawat isa sa amin, Panginoon, na sa kabila ng panahon na ito na mahirap, Panginoon, ang mga tatay na naghahanap buhay, Panginoon, ganun din ang mga nanay na naghahanap buhay, Panginoon. Ingatan mo nga po ang bawat isa sa kanila, Panginoon. Dalangin pa rin po namin, Panginoon, ang kanila nga pong pagpupursige, Panginoon, na maitaguyod ang kanilang mga anak, Panginoon. Dalangin po namin, Panginoon, na bigyan mo sila ng karunungan na nagmumula sa iyo, Panginoon, upang ang lahat ng bagay na pangangailangan ng aming pamilya, Panginoon, ay amin nga pong maiprovide, Panginoon. Salamat nga po, Panginoon, na meron kaming, Panginoon, na malalapitan sa oras ng aming mga pangangailangan, Panginoon. Dalangin namin, Panginoon, na ingatan mo ang bawat isa sa kanilang pag-alis ng bahay hanggang sa pag-uwi, Panginoon. Buhat sa kanilang paghahanap buhay o saan pa man po nang galing, Panginoon. Tulungan mo sila, Panginoon. Bigyan mo sila ng wastong kaisipan, Panginoon, upang ang bawat isa sa kanila ay, Panginoon, ay maging maayos po, Panginoon, sa iyong harapan. Salamat nga po, Ama. Muli pinupuri ka namin, sinasamba ka namin sa Espiritu at katotohanan, sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Ginawa ng Diyos ang bawat bagay na maganda sa kapanahunan ngayon. Iniligay rin niya ang walang hanggan sa isipan ng tao. Gayunmay, hindi niya malalaman ang ginawa ng Diyos mula sa pasimula hanggang sa wakas. Nalalaman ko na walang mas mabuti para sa kanila kundi ang magsaya at masiyahan habang sila'y nabubuhay. Nalalaman ko na anumang ginagawa ng Diyos ay mananatili magpakailanman. Walang bagay na may dadagdag doon o anumang bagay na maaalis. Gayon ang ginawa ng Diyos upang ang tao ay matakot sa harapan niya. Ecclesiastes Kabanata 3, talata 11, 12 at 14. Samahan niyo po ako sa pagbabasa ng mga salita ng Diyos. Buksan niyo po ang inyong Biblia sa 2 Corinto 5 verses 1 to 5. Verse 1. Alam namin kapag nasira na ang toldang tinatahan natin ngayon, ang ating katawang lupa, kami may tahanan sa langit na hindi kailanman masisira. Isang tahanang ginawa ng Diyos at hindi ng tao. Verse 2. Dumaraing kami habang kami nasa toldang ito, at labis na nananabik sa aming tahanang makalangit. Verse 3, upang kung mabihisan na kami nito ay hindi kami matagpuang hubad. Verse 4, habang nakatira pa kami sa toldang ito, kami naghihinagpis at dumaraing, hindi dahil nais naming iwaksi ang katawang panlupa, kundi dahil nais naming mabihisan ng katawang panlangit. Sa gayon, ang buhay na may katapusan ay mapapalitan ng buhay na walang hanggan. Verse 5, ang Diyos mismo ang naghanda sa amin para sa ganitong pagbabago at ibinigay niya sa amin ang Espiritu bilang katibayan na ito ay matutupad. Salamat sa Diyos sa kanyang mga salita. Gandang umaga sa ating lahat. Samahan niyo ako sa isang panalangin. Panginoon, salamat po sa oras na ito na kami po ay makikinig na iyong mga salita. Dalangin namin na iyong banal na Espiritu ay kumilos sa aming kalagitnaan. Tulungan kami sa pakikinig at maunawaan namin ang iyong mensahe ngayong umaga.
Nawa po, Panginoon, sa aming gawain ngayong umaga, ikaw lamang mabigyan ng papuri, ng parangal, at ng kalwalhatian. Samahan mo po kami sa pamamagitan ng iyong banal na Espiritu para sa iyong glory. In Jesus' name. Amen. Samahan niyo ako mga kapatid sa pagbasa ng ating text ngayong umaga sa 2 Corinthians chapter 5, verse 1 to 5. Sabi dito, "For we know that if the earthly tent we live in is destroyed, we have a building from God, an eternal house in heaven, not built by human hands. Meanwhile, we groan, longing to be clothed instead with our heavenly dwelling. Because when we are clothed, we will not be found naked. For while we are in this tent, we groan and are burdened, because we do not wish to be unclothed, but to be clothed instead with our heavenly dwelling, so that what is mortal may be swallowed up by life. Now the one who prepared us for this very purpose is God, who has given us the Spirit as a deposit, guaranteeing what is to come." Ang ating tema na kasama natin ang Diyos na nakakapagpabago ay napapanahon sapagkat sa ating kalagayan ngayon ng pandemya ay hindi tayo nakatitiyak kung ngayon ba o sa makalawa ay ligtas pa tayo sa infection ng COVID-19 na kumitil ng maraming buhay kasama ng ilan nating mga kapatid sa pananampalataya, mga kaibigan at mga kakilala. Now the question is, what hope do we have insofar as God's power to change is concerned? Sabi ng Panginoon sa Matthew chapter 19, 28 to 29, "Truly I tell you, at the renewal of all things, when the Son of Man sits on his glorious throne, everyone who has left houses or brothers or sisters or father or mother or wife or children or fields for my sake will receive 100 times as much and will inherit eternal life." This is God's promise to us, that God will renew all things. That includes our environment. God will renew our circumstances. We will have abundance. God will renew our life, which is ending, into a life that is never ending. Minsan ay umattend ako ng huling araw sa paglilibing ng isang namayapang kapatid sa Tanay, Rizal. Na-impress sa mind ko ang nabanggit ng pastor na ang araw na ito ay, sabi niya, ay araw ng selebrasyon para sa kapatid na ito dahil siya ay ating ihatid na sa kanyang bagong tahanan. Isip ko, bakit selebrasyon? Pero naunawaan ko rin na ang kamatayan nga naman ay para sa isang Kristiyano ay maituturing na selebrasyon sapagkat iiwanan na niya ang kanyang luma, sira-sirang katawan, hindi na maaya sa paningin, at lilipatan niya ang bago niyang tahanan. In fact, ito ang binigyang diin ni Pablo sa verse 1 ng passage na ating binasa, kung saan ipinaalaala niya ang ating eternal destiny kapag dumating na ang pagkasira ng ating katawan na inihambing niya sa isang tolda na sa paglipas ng panahon at exposure sa mga nakakasirang mga elemento ay eventually mawawasak, in contrast with the heavenly dwelling that awaits us when the time comes. Ngunit para sa ating kaalaman, hindi lamang ang ating circumstances at karakter ang ginagawang bago ng Diyos. Maging ang ating dilapidated na katawan ay pinangakuan niyang babaguhin din. Kung babalikan natin ang chapter 4 verse 16, ay ganito ang sinabi ni Pablo, "Therefore we do not lose heart, though outwardly we are wasting away, yet inwardly our inward being are being renewed day by day." The same thought was expressed by Paul when he reminded the Philippians of their true citizenship in Philippians chapter 3, verse 20 to 21. He said, "But our citizenship is in heaven, and we eagerly await a Savior from there, the Lord Jesus Christ, who by the power that enables him to bring everything under his control, will transform our lowly body so that they will become like his glorious body." What a glorious hope. Palakas ng ating puso.
Ang punto dito ni Pablo ay babaguhin ng Diyos ang ating luma, sira-sirang katawan at gagawin niya itong panlangit. Dahil ang langit naman talaga ang ating tunay na tirahan. Transitory o pansamantala lamang ang buhay dito sa lupa. At ang langit ay hindi lamang lugar. Ito ay isang kondisyon o kalagayan ng isang perpektong kapayapaan, kagandahan, ganap na kasiyahan, kabusugan at kakontentuhan. You name them, you have them in heaven. However, ang langit ay natatangi rin dahil sa kawalan ng maraming bagay na dito sa mundo natin lamang mararanasan. Walang paghihirap, walang suffering, walang luha, walang kakapusan, no injustice, no pain, walang malls, walang internet, walang cinema, walang bills na babayaran. You name them, you don't have them in heaven. However, the absence of these things will never dampen the joy and excitement of heaven. Ang tanging paraan para mapunta tayo doon ay sa pamamagitan ng pagkasira ng ating toda na ating katawan sa kamatayan. O kung sakali mang sa pagbabalik ng Panginoon Hesus ay buhay pa tayo, sabi niya, babaguhin niya ang ating katawan para maging fit doon sa environment sa langit. Gagawin niyang eternal yung ating katawan. What kind of body awaits us? A glorious body, a radiant body, a body similar to that of Christ. Sabi niya, He will transform our bodies so that they will become like His glorious body. This is so amazing and very comforting sapagkat tuwing namamasdan natin yung ating itsura sa harapan ng salamin at nakikita natin unti-unti na nasisira, ay nagbibigay ito ng assurance sa atin ng pagbabago. At joy din sapagkat kung tuwing maalala natin yung ating mga kapatid na pumanaw na sira na yung kanilang tent, ay nasa langit na sila at ang inangkinan nila yung kanilang tinatawag na heavenly dwellings. May mga ilang bagay sa ating passage na mahalaga na binanggit si Pablo tungkol sa ating physical at spiritual na kalagayan. Paul said in verse 1, we know that if the earthly tent we live in is destroyed, we have a building from God. Alam ni Pablo, pati ng mga taga-Korinto, na eventually, ang katawan natin na inihambing niya sa tent ay hindi permanente. Mahina ito, hindi matibay, and will eventually be destroyed. But they also know that the destruction of this tent will pave the way for the happening of something glorious, something eternal. Ang pagkakaroon ng panibagong tirahan. A building that what previously was a tent will now be a building. A building has an idea of permanence, durability, and in fact will last for eternity in heaven. Why? Because God was the builder, the architect, and the designer. God has already prepared this for us on purpose ahead of time. Sa verse 2 and 3, ginamit ni Pablo ang ikalawang paghahambing gamit ang paghuhubad at pagsuot ng damit kung saan ayon sa kanya, dumaraing tayo habang sa tuldang ito na may katapusan. Ngunit naniniwala siya na kung hubarin na natin ang ating katawan lupa, tayo ay daramtan ng Diyos ng bagong kantawang panlangit upang ang buhay na may katapusan ay mapapalitan na ng buhay na walang hanggan. Ang pagdaraing niya ay dahil sa nananabik na siyang makamtan ang damit panlangit. Kung tayo ay hindi nananabik sa kagandahan ng langit at makamtan ang ating bagong tahanan, maaring napaka-komportable ng ating kalagayan dito sa lupa. Subalit alalahanin natin na sooner or later masisira din ang ating tugna. Finally, ano ang katayakan ni Pablo ng bawat isa sa atin na umaasa ng glorious body na ito ay maangkin ito? Sa verse 5, mayroong garantiya o deposito ang Diyos na ibinigay sa atin bilang patunay na kanyang tutuparin ang kanyang ipinangako ito. Sabi doon, now the one who has fashioned us for this very purpose is God, who has given us the Spirit as a deposit, guaranteeing what is
to come. God has already prepared for us a building. Ang banal na Espiritu na nananahan sa atin ang garantiya o deposito ng katunayan na magaganap at mangyayari ang ating inaasahan. Ang tanong is, ano bang ibig sabihin ng deposit or guarantee? Guarantee is an ancient Greek word, or habon, which describe a pledge or a partial payment that required future payments but gave the one receiving the guarantee a legal claim the goods in question. Kung meron tayong pag-aalilangan kung mangyayari ba ang ating inaasahan, ang banal na Espiritu na nasa atin na tinanggap natin bilang deposito sa kabuuan na pledge ng Diyos na darating dahil ito sa ating ipinagkatiwalang buhay at kaluluwa kay Kristo. Mayroon tayong katiyakan dahil sa banal na Espiritu na nasa atin. Sa pagtatapos sa ating panahon ngayon kung saan ang buhay ay walang katiyakan, kung ang tuldang tinitirhan natin ngayon ay kailan masisira, at kung tuwing titingin tayo sa harapan ng salamin at unti-unti natin nakikita ang pagkasira ng ating katawang panlupa, alalahanin natin ang mga sinabing ito sa ating passage. For we know that if the earthly tent we live in is destroyed, we have a building from God, an eternal house in heaven, not built by human hands. Now the one who has prepared us for this very purpose is God, who has given us the Spirit as a deposit guaranteeing what is to come. God bless us all. You've lived into that ancient cross. How precious is my Savior's blood. The beauty of heaven wrapped in my shame. The image of love upon its frame. If having my heart was worth the pain, what joy could you see beyond the grave? If love found my soul would die in full, how wonderful, how glorious, my Savior's scars, victorious, my chains are gone, my debt is paid, from death to life, and grace to grace. If heaven now owns that vacant tomb, how great is the hope that lives in you. The passion that tore through hell arose, the promise that rolled back death's tomb. Your freedom is worth the life you raised. Where is my sin? Where is my shame? If love paid it all to have my heart, how wonderful, how glorious, my Savior's cause, victorious, my shame
my depth is paid, from death to life, and grace to When I see that cross, I see freedom. When I see that grave, I'll see Jesus. And from death to life, I will sing your praise and the wonder of your grace. When I see that cross, I see freedom. When I see that grave, I see Jesus. And from death to life, I will sing your praise in the wonder of your grace. When I see that cross, I see freedom. When I see that grave, I see Jesus. And from death to life, I will sing your praise in the wonder of your grace. And my soul will sing your praise in the wonder of your grace. And my soul will sing your praise. How wonderful, how glorious, my Savior's scars, victorious, my chains are gone, my debt is paid, from death to life, and grace to grace. Pahayag chapter 21 verses 3 to 5. Narinig ko ang isang malakas na tinig mula sa trono. Tignan ninyo, ang tahanan ng Diyos ay nasa piling na ng mga tao. Maninirahan siyang kasama nila at sila'y magiging bayan niya. Makakapiling nilang palagi ang Diyos at siya ang magiging Diyos nila. At papahirin niya ang bawat luha sa kanilang mga mata. Wala ng kamatayan, dalamhati, pagtangis at paghihirap sapagkat lumipas na ang dating mga bagay. Pagkatapos ay sinabi ng nakaupo sa trono, "Pagmasdan ninyo, binabago na ang lahat ng bagay." At sinabi niya sa akin, "Isulat mo, maaasahan at totoo ang mga salitang ito." Salamat po sa bawat isa na sumama sa pagsampa ngayon. At sa mga sandali pong ito, magkakaroon na po tayo ng huling panalangin at pagpapala mula sa Diyos. Manalangin po tayo. O Diyos at aming Panginoon, kami po ay sumasamba sa inyo at patuloy na sasamba. Tanggapin niyo po ang aming naialay sa inyo ngayong araw na ito ng linggo ng pagsamba. Sa kaunti naming oras na naipagkaloob sa inyo, ang amin pong mga awit at pagpupuri at panalangin, maging po ang pagbubulay ng inyong banal na salita. Tanggapin niyo po, Panginoon, na amin pong ang kapahayagan ng aming pagpapasakop at pagsamba sa inyo. Salamat po na nilikha niyo kami ayon sa inyong larawan, bagamat kami galing sa alabok, upang maihayag kayo sa aming mga buhay. Salamat po sa patuloy niyo na pagsama sa amin sa kabila po ng maraming mga pagsubok. Alam po namin na hindi niyo kami iniiwan. At salamat po na kung maratnan niyo kaming buhay ay babaguhin niyo ang aming mga katawan at kami aakyat na patungo sa inyong kaharian. Salamat po na kung sakaling kami dumaan man sa kamatayan at bumalik sa alabok, bubuhayin niyo pa rin kaming muli at bibigyan ng isang maluwalhating katawan. Kaya napakaganda po ng inyong plano sa aming buhay. Ulit salamat po na maging sa ngayon ang inyong pagsama sa amin sa araw-araw ay nandyan.
Ang inyo pong kaaliwan ay aming nararanasan sa panahon ng kaguluhan at maraming mga alalahanin. Kayo ang aming kapayapaan. Sa panahon na kami nalulungkot, kayo po ang aming kagalakan. At kung sa pakiramdam namin kami nag-iisa, nandyan po kayo na aming kasama. Pwede po kaming tumawag sa inyo sa anumang oras. Kaya po Diyos, pinupuri namin kayo at sinasamba at patuloy na sasambahin sa aming mga buhay. At ngayon tanggapin natin ang tagubilin ng Diyos at ang kanyang pagpapala sa bawat buhay natin. Tagubilin po mula sa unang Tesalonica, Kabanatang 5, mula po sa 16 hanggang 18. Mag-alala kayong lagi, palagi kayong manalangin at magpasalamat kayo sa Diyos sa lahat ng pagkakataon, sapagkat ito ang kalooban ng Diyos para sa inyo sa inyong pakikipag-isa kay Kristo Jesus. At ngayon naway lubusan kayong gawing banal ng Diyos na siyang nagbibigay ng kapayapaan, at naway panatilihin niyang walang kapintasan ang buo ninyong katauhan, ang espiritu, kaluluwa at katawan hanggang sa pagparito ng ating Panginoong Hesukristo. Tapat ang tumawag sa inyo at gagawin niya ito. Pagpalain tayong lahat ng Diyos sa pangalan ng ating Panginoong Jesus. Amen. Mga labi ko, O Diyos, sa'yo'y aawit. Ika'y papurihan sa kalangitan. Mga labi ko, O Diyos, sa'yo'y aawit. Ika'y papurihan sa kalangitan. Aking kamay itataas ka, panggalan mo'y luwalhatiin, pagkat ikaw, O Diyos, ay dakila. Napakasayang magbigay papuri, labis na galak nararamdaman. Pupurihin ka sa bawat tutugan, pupurihin ka sa bawat galaw. Itataas ang ngalan mo magpakailanman. Sa taglay mong lakas, O Diyos, purihin ka. Isisigaw sa buong mundo, labis mong gawa. Puso ko ay tuwang-tuwa, kasiyahay umaapaw. O Diyos ay dakila. Napakasayang magbigay papuri, labis na galak nararamdaman. Pupurihin ka sa bawat tugtugan, pupurihin ka sa bawat galaw. Itataas ang ngalan mo magpakailanman. Napakasayang magbigay papuri, labis na galak nararamdaman. Pupurihin ka sa bawat tutugan, pupurihin ka sa bawat galaw. Itataas ang ngalan mo magpakailanman. Napakasayang
ay papuri. Labis na galak nararamdaman. Pupurihin ka. Pupurihin ka sa bawat tugtugan. Pupurihin ka sa bawat galaw. Itataas ang